Sa Deuteronomy 6 verses 4 and 5, "Listen, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone. And you must love the Lord your God with all your heart, all your soul, and all your strength." Para sa mga taong nagsasabing naniniwala at sumusunod sila sa Panginoon, dapat yung buong ikaw, yung buong pagkatao mo. Ganun daw dapat natin mahalin at sundin ang ating Diyos. Ibig sabihin lang nun, ang mga taong totoong sumusunod kay Lord ay yung nabubuhay na para sa Kanya at hindi na para sa sarili nila. Dahil hindi natin pwedeng sabihing sumusunod daw kay Lord, pero at the same time, gusto pa rin nating sundin yung sarili nating diskarte. Kasi kapag ganun, hindi na with all your heart, with all your soul, and with all your strength ang mangyayari. Pag sinusunod pa rin natin yung sarili nating pangarap, then you love the Lord with some of your strength, hindi na all of your strength. Kasi while you serve God, you also want to serve your own personal desires. At sa paglagablab ng pangarap na meron ka, kasabay nun ay ang paglamig ng pagmamahal mo sa Panginoon. With all your heart, ibig sabihin buong puso mo. Si Lord lang ang susundin mo, na mawawala lahat ng ikaw at mga bagay na hindi galing sa Panginoon. But sadly, akala ng iba ang pagsunod kay Lord ay basta nagpe-pray ka lang, basta nagsisimba ka lang. Dahil makikita mo ang totoong nasa Diyos, merong transformation ng buhay. Hindi sinasabing hindi nagkakamali, hindi rin sinasabing perpekto, pero sinusunod na ang kalooban ng Diyos. With all your heart, soul, and strength, mahalin mo ang Panginoon. At sana po ay malinaw ang mensahe ng video na to.